Kinikilalang isa sa mga haligi ng industriya ng musika sa Pilipinas at sa bansag na kilabot ng mga kolehiyala noong dekada 70 at 80, isang pamana ang iniwan ng OPM legend and balladeer na si Haji Alejandro sa kanyang pagpanaw. The Philippine Showbiz List presents Life and Legacy of Haji Alejandro. Ipinanganak bilang Angelito Toledo Alejandro noong December 26, 1954 sa Alaminos, Pangasinan. Si Haji ay nag-aral sa San Beda para sa kanyang primary at secondary education. Lingid sa kaalaman ng marami, iba ang naging pangarap niya noong bata, ang maging isang atleta kung saan kahit anong sport, basta siya'y magaling dito. Taglay niya ang likas na pagiging palaban at ayon sa kanya, iba talaga ang saya ng tagumpay. Nang magkolehiyo, kumuha naman siya ng marketing management course sa Ateneo de Manila University. Isa siya sa mga dalawang anak ng isang pamilyang may hilig sa musika. Ang ina ni Haji ay mula sa isang malaking pamilya na may 12 magkakapatid kung saan 6 sa kanila ay naging professional na musikero. Ayon niya kay Haji, bata pa lang ay talagang mahilig na siyang kumanta. Sinabi raw sa kanya ng kanyang ina na halos sabay siyang natutong magsalita at kumanta. Samantala ang palayaw niyang Haji ay nagmula sa kantang Haji Baba ni Nat King Cole. Maging ang kanyang ama ay mahilig din daw sa musika bagamat hindi ito marunong kumanta. Kilabot ng mga kolehiyala. Ang kanyang music career ay nagsimula matapos siyang madiskubre ng isa pang OPM legend na si Basil Valdez. Ayon sa kwento ni Haji, nakita siya ni Basil na umaawit kasama ang kanyang mga kaklase mula sa San Beda College sa isang pagtatanghal para sa Orientation Week ng Ateneo de Manila University. Kasama sa mga panauhin noong araw na yon, sina Basil Valdez at ang Apo Hiking Society, parehong alumni ng Ateneo. Matapos ang kanilang performance, agad daw siyang nilapitan ni Basil at inalok na sumali sa circus band. Ang nooy 18 years old na si Haji ay magilyo tinanggap ang alok at pumasok sa banda. Habang kasapi ng circus band, nagawang ibalanse ni Haji ang kanyang pag-aaral at mga weekend performances. Ngunit matapos na kanyang 2 taon sa kolehiyo, nagdesisyon siyang tumigil sa pag-aaral upang tutukan ang kanyang karera sa musika. Noong 1976, nagpa siya si Haji na iwan ang circus band at magsimula ng solo na karera sa musika. Upang maisakatuparan ang kanyang solo career, personal siyang pumunta kay Willie Cruz, isang batikang songwriter. Humingi siya ng mga kanta rito na maaari niyang gamitin sa kanyang pagsisimula bilang solo artist. Sa kabutihang palad, dumating siya sa tamang panahon. Si Willie Cruz ay lilipat mula sa Vico Records patungong Gem Records. Halos sabay nagbago ang direksyon ng kanilang mga karera at inalok si Willie Cruz bilang presidente ng Gem at dumating naman si Haji na may bagong layunin para sa kanyang sarili. Ayon kay Haji, nagkatulungan sila dahil sa kanya at nakilala naman siya dahil sa Gem. Ang unang mga kantang inilabas ni Haji bilang solo artist ay isinulat ni Willie Cruz. Ang Tag-Araw, Tag-Ulan, isang adaptation ng charade ng Bee Gees. Nasundan pa nga ito ng kantang Panakip Butas na hango sa melodya ng The Worst That Could Happen ng The Fifth Dimension. Ngunit habang patuloy na namumukadkad ang karera ni Haji, kabaligtaran naman ang nangyari sa first marriage niya sa kanyang high school sweetheart. Kalaunan na uwi rin ito sa hiwalayan. Si Haji ang siyang nagpalaki sa 2 nilang anak na mga babae, sina Barney at Rachel. Noong panahong yon, kinailangan niyang pumili sa pagitan ng pamilya at karera. At dahil kasisimula pa lamang umangat ang kanyang pangalan sa industriya, pinili niya ang karera kaysa tahimik na buhay pamilya. Noong 1978, muling naabot ni Haji ang isa pang mahalagang tagumpay sa kanyang karera nang siya napiling mag-interpret ng kantang Kay Ganda ng Ating Musika na isinulat at inayos ni Maestro Ryan Cayabyab. Itinuturing na isa sa mga pinakatanyag na OPM anthems ang Kay Ganda ng Ating Musika ni Haji. Ito ay nagwagi ng grand prize sa unang Metro Manila Popular Music Festival noong 1978 na nagpatibay sa halaga nito sa kasaysayan ng OPM. Maliban sa Kay Ganda ng Ating Musika, si Haji ay naging kilala rin sa kanyang mga sikat na kantang May Minamahal at Nakapagtataka. Sa matagumpay niyang career, kasabay nito ang titulong Kilabot ng Mga Kolehiyala na ibinigay kay Haji noong late 1970s hanggang early 1980s. Bilang karagdagan sa musika, may interest din si Haji sa stage acting. Sumali siya sa mga produksyon tulad ng Batibot, Kapinangan at iba pang mga musical sa Metropolitan Theater. Naging bahagi rin siya ng mga Broadway musicals tulad ng The Wiz at Fantastics. Noong 1977, nag-guest din siya sa rock opera ballet na Tales of the Manuvo.
Ganun pa man, matapos sa kanyang matagumpay na mga taon sa industriya, unti-unting humina ang kasikatan ni Haji. Gaya ng karamihan sa mga artista, hindi napigilan ang mga tagahanga sa paghanap ng bagong musika at bagong idolo. Dahil dito, dumaan siya sa tinatawag niyang lean times. Kaya pa siya siyang lumipat sa Amerika kasama kanyang ikalawang asawa, ang yumaong beauty queen na si Rio Diaz, at ang kanilang anak na si Ali upang magsimulang muli. Sa Los Angeles, nagtayo sila ng restaurant sa Melrose Avenue, kung saan si Haji ay hindi lamang performer, kundi naging manager at co-owner rin. Ngunit dahil sa hirap ng pagpapatakbo ng negosyo, napagod si Rio at bumalik sa Pilipinas makalipas ang halos 3 taon. Inasahan niyang susunod si Haji, ngunit pinili nitong manatili upang subukang patatagin pa ang negosyo. Sa huli, naapektuhan ng recession ang kanilang restaurant at nalugi si Haji. Sa gitna ng krisis, isang producer mula sa Pilipinas na nag-alok sa kanya na mag-concert kasama ang anak niyang si Rachel. Sold out agad ang ticket sa unang concert nila sa Music Museum. Dahil sa tagumpay ng concert, nagpa siya siyang isara ang restaurant, ibenta ang kanyang bahay sa US at tuluyang umuwi sa Pilipinas noong 1992. Mula noon, madalas nang makasama ni Haji sa isang entablado ang anak niyang si Rachel at iba pang OPM artist. Haji's battle with colon cancer. Sa hindi inaasahan, ang kinakaharap na laban ni Haji sa kanyang kalusugan ang pumigil sa kanya na magpatuloy matapos ma-diagnose ng stage 4 colon cancer. Isa sa mga huling pagtatanghal niya ay ginanap sa vegan. Matatandaan na ang tunay na lagay ng kalusugan ni Haji ay nalaman ng publiko dahil sa kumalat na screenshot ng Facebook post mula sa isang grupo ng school alumni tungkol sa kalagayan ng mga awit at sa mga dasal na hinihiling nila. Ilang oras matapos maging viral ang Facebook post noong February 27, 2025, naglabas ng mensahe at babala ang partner for 27 years ni Haji, ang singer na si Alina Velasquez, na fake news ang balitang kumakalat tungkol sa OPM icon. Hanggang sa noong nakaraang buwan sa panayam sa kanya kay Julius Babaw, tuluyan ang kinumpirma ni Alina ang tungkol sa pagkikipaglaban ni Haji sa stage 4 colon cancer. Dito ay binahagi niya ang karanasan ni Haji matapos malaman ang kanyang colon cancer. Aktibo pa nga raw si Haji noong mga panahong yon, nag-golf, naglalakad at kumakain ng tama. Kaya't labis na pagkabigla nila na marinig ang diagnosis. Hindi daw umiyak si Haji nang malaman ang sakit, pero batid ni Alina na malalim ang iniisip nito. Binanggit niya na totoong sumailalim sa operasyon si Haji noong February 2025. Ayon sa kanya, pagkatapos ng operasyon, nakapagsalita si Haji. Ngunit makalipas ang 2 hanggang 3 araw, nagkaroon siya ng seizures at nalaman nila may infection. Na-ICU siya at naging restricted ang ICU upang maiwasan ang pagkalat ng impeksyon. Matapos ang 1 linggo, tinanggal na ang respirator ni Haji at nagsimula siyang magsalita muli. At kaugnay sa update ng kalusugan ni Haji, isang panayam sa anak niyang si Rachel Alejandro noong April 11, ibinalita niya na doing better at nagpapagaling sa bahay ang kanyang ama. Kumpiyansa siya na tuloy-tuloy ang pagaling nito at naniniwala raw siyang makakabalik ito sa pagkanta. Ayon pa kay Rachel, sinasabi niya sa ama na magpe-perform pa sila together at marami sa mga kaibigan nito ang nagdarasal sa kanyang pagaling. Ngunit isang malungkot na pangyayari, hindi lang muli makikitang magtanghal sa entablado ang orihinal na kilabot ng mga kolehiyala. Matapos ilang buwang pakikipaglaban sa sakit, tuluyan na siyang sumuko. Sumakabilang buhay si Haji noong April 21, 2025 sa edad ng 70. Ang kanyang pagpanaw ay malungkot na ibinalita ng kanyang pamilya sa pamamagitan ng social media post noong umaga ng April 22 na sinabayan ng buhos ng dasal at pakikiramay mula sa mga kasamahan ni Haji sa industriya. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!